Good day guys. Meron tayong ginagawa pala rito. Huawei Y9 2019. Sabi ni customer, palit LCD daw kasi blackout. So, yung na-test ko, blackout nga siya. So, na-try ko una i-charge to. 0% lang lumalabas. So, siyempre nagpa-order ako ng LCD sa kanya tsaka bagong battery kasi nagtataka ako bakit 0% lang lumalabas, nagcha-charge. 0% lang, hindi nagbabago, 0% lang. So nung chinek ko yung motherboard, akala ko good yung board. Shorted din pala yung board. So bali ginawa, binaklas ko to. Ginawa ko, tinester ko yung terminal dito, yung sa battery terminal. Shorted kaya pala laging minsan hirap siya mag-charge. So ang ginawa ko, gumamit ako rosin flux. As inusukan ko sa panghinang. So yun lumabas. Lumabas dun sa pag-test ko. May umiinit na dalawang capacitor shorted. Dito guys oh. Kung kita. Dito. So bali tilongkab ko yan. Dito. So yung madumi na yan, nakalaw nyo, ano lang yan, corroded, hindi yan corroded. Rosin flux yan ito. Inusukan ko. So yun, nag-successful. Linisin natin muna to guys. Nag-successful. Dapat di ko na ibablog eh. So, yung naging trouble na siya is 0% lang. Cha-charge lang pula, patay-patay bukas lang. O naka-steady pula lang. Steady pula lang siya. Hindi ko na sana iba-vlog. Naisip ko, ipakita yung naging problema. Dito sa charging niya, IC niya, yung BQ IC, mayroon din sa laptop yan, BQ chip, yan. Mayroon dalawang capacitor malit dito, dalawa. Ayun ang shorted. So, tilongkab ko yun. Ang liit lang eh. So, andi dito pa yata yung isa. Ito. Ang liit lang oh. Gakulangot lang oh. Hindi kita. Ay, hindi mapokus. Ang liit lang sobra. So, ang ngayon, lumabas sa niya, ito yung lumang LCD niya. May basag eh. So, test ko siya ngayon. Ayan, testing natin. Ulit. Ayan. Yun ang lumabas sa sira. So, hanap ako ng hanap eh. Inisip ko charging board. Hindi naman charging board. Good naman. Hindi ko na tinanggal yung isang IC sa charging board kasi minsan doon yun eh. Pag yung 0% lang siya, nakapula lang, di umiikot yung charging niya. Ayun na naging problema. So, chinek ko yun, goods naman. Sabi ko nasa mainboard. Ayan nga, binaklas ko yung bakal oh. Yung takip. Ayan. Check natin sa sa lumang LCD niya. Tapos ito yung lumang battery niya. Pinalitan ko na rin to. Ito yung bago. Ayan, test natin. Ayan, test natin. Ito yung charger. Kasi kaya na, lang eh, blinking red lang siya. Tapos 0% lang, 0% lang eh. Ayan. Charge natin. Kung magcha-charge na siya. Yun, lumabas yung green, no? Una pula lang yan, tapos 0% lang yan. Yan. So, yun ang karga niyan. 77. Oh. Pero, una, puro 0 lang yan. So, goods na yung charging niya. So, buhay na itong board na to. So, ngayon, nagpalit tayo ng LCD siyempre. Papalit tayo ngayon. Tsaka itong battery. Ayan, nakabaklas siya ngayon. So yun guys, i-share ko lang din yan. Kala ko sira yung
LCD tsaka battery na nabili ko. So guys, buhay na natin to. Totally baklas siya eh. Yan lang. Kabit na natin yung mga camera. Dapat di ko na ito video eh. Kasi nga ano, masyado matrabaho. So gusto ko lang i-share sa inyo, yun ang naging problema nito. Yung maliit na capacitor na yan, yung gamunggo lang oh. Kakulangot lang oh, lito. Mas malaki pa yung langgam na itim eh. Yan oh, makikita nyo. Yan oh. Di kita. Ay mag-focus. Ayan oh. Ayan, liit lang yan guys oh. Ayan, kita ba? Ayan lang yung capacitor na sira. Kaya sa charging lang siya ng ano, 0%. Una, ito dapat gagawin ko sana eh. Tatanggalin ko yung IC na yan. Pero nakita ko may power eh. Merong 5.3 volts pumapasok dito. Dito, pumapasok din, 5.3 din. Pagdating dito, shorted. Ngayon, hindi na siya shorted. Nag-decide na akong baklasin yun. Ayan, kinukulit na ako ng may-ari nga nito eh. Tinatanong kung kamusta na yung pinapagawa niya eh. Ayan. So, balik na natin to. Tapos, kabit na natin yung ano, bagong LCD. Para matesting na rin natin. Ayan. Test natin muna to. Ayan. Tignan natin kung matatouch siya. Kasi totally dead kasi yung ano eh. Yung cellphone eh. Siguro manghihingi na lang pandagdag dito sa customer. Kasi sigil ko lang dito palit LCD eh. Tsaka sabi ko sabay na rin yung battery para isang gawaan na lang eh. So test natin kung working yung LCD na binili natin. Yung battery dyan luma, may problema na. Ayan o, tigas na rin o. Tignan natin kung tutuloy sa loob. Tanggal pa. Wait lang. Test natin yung bagong battery tsaka bagong LCD. Hindi ko makapit yung on-off. Ayan. Ayan. Yung simpleng ano lang yun. Yung capacitor na shorted na yun. Dahil yung papatay sa cellphone mo. Ayan. Yan, buhay na. Tatanggal yung battery. Test lang natin kung gumagana yung ano, touch. Isipin nyo, yung ganong kalit lang capacitor. Hindi magpapaanda ng cellphone ninyo. Diba? Working no. So bali guys, pause ko muna, then idikit ko muna LCD tsaka buuin ko, pakita ko na lang mamaya para hindi humaba yung video.
Gabi? Bilokan te? Bilokan? Hem. Hem. Nasa mid. Yan, guys. Buo ko na natin. Yan.
So, itong likod, hindi ko na isasarado to. Mamaya ko na isasarado kasi kakabit ko pa yung ano, yung fingerprint. Tsaka yung ano, itong back case na lang. So, testing natin guys. Ayan. So, working na siya. Magkano yung touch. Ayan. So, good na. So, pagmamasdan ko na ito mamaya. Ayan. Then, i-check na lang natin to. Doon, obserban natin. Isipin yun dahil sa isang maliit na capacitor lang nasira na yan. Para hindi paganahin yung ano, yung cellphone nyo guys. So ito, bago na battery, bago na LCD, mas binuhay pa natin. Ayan o, charging na siya. 70% buhay na yung cellphone. Good as new na to guys. Diba? So, isasarado ko yung likod, then obserbahan ko na lang siya guys. Ayan. Na-share ko lang sa inyo, dun sa isang maliit na capacitor na yun, dun lang siya problema. So, pag naka-encounter kayo na kayo ng nag-charge lang siya, pas pula lang to sa taas, tapos 0% lang siya, checkin nyo yung either yung charging board sa baba, kung sira yung port niya, saksak nyo, testingin yung ano, output, kung may kuryente, tapos yung mula sa flex pababa sa daughter board papuntang main board, sa motherboard, check nyo kung may kuryente rin yun. I-isolate nyo muna isa-isa. So naka-isolate siya, tanggal, di ba? May kuryente lumalabas doon sa flex. Pagkabit nyo, testerin nyo yung ano, yung battery terminal kung may pumapasok na charging. Pag walang papasok charging, magduda na kayo. Baklasin nyo to, yung flex para papunta sa daughter board. Then tanggalin mo yung battery. Then testerin yung terminal kung shorted, yung battery terminal. So doon ko nalaman na shorted yung ano, yung motherboard. So hinanap ko agad sa may bandang likod sa mayroong charging IC niya. So sa charging IC niya, ginawa ko, pinausukan ko ng insenso, ayan, rosin flux. Umusok yun, napausukan ko na, di siyempre mamumuti yun, di ba? Tsaka ko sinaksak tong charger, then pinalabas ko yun, uminit yun, nakita, kasi magbabasa yun, matutunaw yung flux dun eh. So nakita natin yung capacitor na problema. So yun, ginawa ko, hindi ko napilitan yun, tinungkab mo na lang yun, yung filter capacitor na yun sa charging. So, umubra naman siya. So ngayon, buhay na yung ano, yung cellphone. Yan, di ba? So, bali ididikit ko na lang to, patutuyuin ko na lang. Then mamaya, ilikod naman ididikit ko, tapos gogomahan ko na lang to. Yan. Di ba? Para guys, hanggang sa muli. Kung nagustuhan niyo itong video ko at sinare kung naging problema sa ganun, 0% charging lang. Ay lang una nyo puntahan yung ano, i-troubleshoot nyo yung motherboard na. So hanggang sa muli guys, kung gusto mo yung video ko, paki-click and share yung subscription tsaka yung notification bell, ilagay nyo sa all, then para maging updated kayo sa mga latest videos ko. Yan guys, wala talaga akong balak i-video to kanina eh. So, na-share ko lang bigla. Naisip ko i-share sa inyo pag gano'n ng trouble doon na encounter. So guys, hanggang sa muli ah. Paalam!